astig talaga itong game na to, no? Oo nga eh. Hindi nakakasawa. Oo, sarap laruin. Isa pa. Sigurado ako, gawang Hapon to. I love Japan. Correct. I love Japan as well. Alam mo, iba talaga yung mga ginagawang games mula sa Japan actually. Pero hindi nyo lang alam na hindi tayo magpapatalo. Meron din tayo niyan. Meron tayo, as in gawang Pinoy. Meron tayong games na gawa ng mga Pinoy. Wow! Malupit yung mga ganyan. O yun. Asan yan? Ayan o. Kailangan matry natin yan. Ayan, kita mo yun? Unang tingin pa lang, walang duda. Pinoy-made talaga ang gaming app na to. Ang historical multiplayer fighting game na Bayani. Fighting game siya na yung mga characters is based sa mga Philippine heroes natin. For now, meron tayong dalawang characters na nasa game, si Joe Rizal and Andre Bonifacio. Obvious bang hango sa Pinoy characters na sina Dr. Jose Rizal at Gat Andres Bonifacio ang bidang characters? Ang trademark weapon sila, si Joe gamit ay may superpowers na libro at eskriba. Si Andre naman ang makasaysayan pero may extra abilities na itak. Ang setting na labanan sa futuristic na bagong bayan. At gaya ng ibang fighting games na may super special move ang characters, syempre, meron din ganyan sila Joe at Andre. Ang habol natin dito is yung game is trivial and something na makakatulong para makapagpaalala dun sa mga kabataan natin na tungkol dun sa mga national heroes natin. Ang main objective na game, ma-KO, mapa-knockout o mapatumba ang inyong kalaban sa loob ng 2 rounds. Sa bawat tama sa inyo ng kalaban, mababawasan ang inyong life meter. Kaya kailangan iwasan ang mga atake. Pinasimple namin yung controls para mas malaro siya on mobile and at the same time, so as much as possible, wag yung mga bata na pindot lang pindot, may nangyayari pa rin. Pero ano to? Ang mga Pinoy game character ng game na Bayani, naging totoong tao? Anyari mga be! Bago natin alamin, isa pang Pinoy-made game muna ang ating lalaruin. Lasers. Androids. Yan ang bida sa gawang Pinoy na super futuristic game na Lithium City. Lithium City is an isometric tactical shooter. Halo siya ng gameplay ng Hotline Miami tsaka yung mga aesthetics ng Transistor. Di pa man nalulaunch ang laro dito sa Pilipinas, gumagawa na agad ito ng ingay. In fact, nanalo na nga ito ng ilang awards here and abroad. Sa larong ito, ang player ay merong mga laser. Ang gamit nito, kailangan matalo niya ang mga kalaban o yung droids. Yan ang susi para makatawid sa next level. Pero hindi lang actual game ang proudly Pinoy made sa Lithium City. Dahil pati ang music at ang lahat ng sound effects sa game na to, gawang Pinoy din.